Sister Heaven for leading us sa prayer. Praise God. Sino po ang blessed magsabing praise Jesus? Amen. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. At tayo po ay nasa anniversary month, no, sa ngayong November na ito. Kaya ang tema po natin is understanding the blessings of God. Marami po sa atin, kahit Kristiyano na po, hindi po talaga naunawaan kung ano ang pagpapala ng Diyos. Marami po sa atin, ang notion po natin o yung mindset natin, pag sinabi pong blessing, pera lang. Actually po, ang pera, yan po ang pinakamababang blessing na pwede po nating matanggap kay Lord. And yet, yan po ang pinaka-dangerous kapag minahal mo siya. Because sabi po ng Bible, the love of money is the root of all evil. Ang ugat ng lahat ng kasamaan. No. Kapampangan po kasi, nag-iingat po ako. Ang ugat po ng lahat ng kasamaan ay yung pong pag-ibig sa pera. Alam na alam mong mahal na mahal mo ang pera o mas mahal mo ang pera kaysa sa pamilya mo, kaysa sa gawain ng Diyos kapag ayaw mong nagbibigay. Salamat po sa amen. Hindi ko po alam na ang 6 o'clock service ay tahimik lang talaga. O sinasabi, yan na naman yung speaker, sermonin na naman tayo niyan. E ako bisa, may bayuta mo. Amen? So last week na pag-usapan po natin, ang first topic po natin ay the blessings of God. Nalaman po natin na ang Diyos, nais po niya, bless tayo, hindi lang spiritual. Ang tao po, tripartite po siya, no, sa ating napag-aralan, spirit, soul, and body. Ang spirito po natin, ito yung na-born again, na dating patay or disconnected po sa Lord. Nung tinanggap mo ang Lord, nakonekta ka sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At nabuhay po ang spirito po natin. So perfect po siya. Kaya tayo righteous dahil dun sa spirit na binuhay po ng Diyos sa atin. Kung hindi po righteous yun, wala pong papasok sa langit. Ang soul po natin, ay ang kaluluwa, marami pong nagkakamaliho dito. Ang kaluluwa po natin, dito yung ating feelings, yung decision po natin. Ayan po, no, thank you sa illustration. Sa diagram nakita po natin. Nandiyan po yung mind po natin. No, but in the Bible, yung mind, heart, spirit, and soul, they are being changed interchangeably. But only the Word of God, sabi po sa Hebrews 4:12, can talaga pong paghiwalayin yung spirit and soul. Lagi pong magkadikit lagi yung spirit and soul. But anyway, yan po ang nais ng Lord na hindi lang po tayo blessed sa spirit, kundi ma-bless tayo even sa soul po natin, na magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng wisdom, magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon po tayo ng comfort, even po sa ating pong pangangatawan, nais po ng Lord na lagi po tayong malakas upang makapaglingkod po sa Kanya. Amen. So ang tanong po ngayon, ano ang mga susi? Ito pa pag-uusapan po natin. May mga susi po para po sa pagpapala ng Diyos. No, the keys to God's blessing. There are blessings na naturally given by God, whether believer or non-believer. Ano po itong mga ito? Example, ang ulan, ang araw, ang hangin, ang tubig. Naturally be given by God. But there are special blessings for the children of God alone. Amen. Kaya kailangan po nating malaman ho ito. And sabi nga po ng Panginoon, John 8:32, you shall know the truth and the truth shall set you free. Because many times, ang dami ho pala nating mga pagpapala o benefits sa Lord, parang meron kang SSS, meron kang PhilHealth, meron kang Pag-ibig, or GSIS kung sa government ka. Ang problema, hindi mo alam na meron ka palang mga benefits. Same thing na sa pagiging Kristiyano. Kapag hindi mo binabasa ang Bible mo, hindi mo alam yung pagpapala na dapat pala tinatamasa mo sa mundong ito upang ikaw ay patuloy na magtagumpay, magamit at marami kang kaluluwa na maabot para kay Kristo. Because that is our main purpose. Ano man po ang trabaho po natin, secondary lamang po yan o sino man po, mga family po natin, ang main purpose po natin, bakit tayo pa buhay pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon is to proclaim His goodness, His gospel, para mas marami pang taong makakilala through our lives. Amen. Amen. Salamat po sa 2 kalahating amen.
ko po malaman rin eh. Mamaya po explain ko yung amen na yun, bakit gaano po siya ka-importante. Well, anyway, sa Matthew 16:19, ang sabi po ng Lord, no, I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. This is so profound authority na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Ano man ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ano man ang payagan mo sa lupa, papayagan sa langit. What an authority. Kailan po sinabi ng Lord ito? Nung sinabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. And then, blessed are you, Peter, dahil hindi galing sa iyan, reveal sa akin ng Ama, na I will give you the keys of the kingdom. Kanino po, ibig sabihin, kanino po binigay ang keys of the kingdom? Kung sino man ang nagde-declare, naniniwala that Jesus Christ is the Son of God, the only Lord and Savior of the world. Kung naniniwala ka, you have this authority. Meron kang mga susi po. Susi sa pagpapala, susi po kung paano lumago ang iyong business, susi po para po maging maganda ang relasyon mo sa asawa mo, susi para maging maganda ang relasyon mo sa mga anak mo, susi para po sa health mo. Ang dami pong susi para po sa keys of the kingdom. At meron din pang mga susi para po isarado po natin ang lahat ng sumpa ng dyablo sa ating mga buhay. Kaya araw-araw pwede niyo pong ipag-pray, Lord, sa araw pong ito na binigyan mo ako ng kalakasan, tinatalian ko po ang lahat ng gawa ng dyablo sa aking buhay, maging sa aking pamilya, hindi ko pinapayagan ang anumang plano ng dyablo. Ang taging ko lang pinapayagan sa aking buhay sa araw na ito ay yung magandang plano mo na kami pagpapalain mo, iingatan mo kasama ang aking buong pamilya. Remember, there is power in declaration. Wag po tayong tamad mag-pray. Because paano ka magbabind and losing kung hindi mo gagamitin ang iyong bibig? Remember, no, death and life is in the power of the tongue. Proverbs 18:21. I will do the very words I heard you say, sabi ng Panginoon sa Numbers 14:28. And if you speak to your mountain, ang sabi po ng Lord sa Mark 11, and believe in your heart and do not doubt, yung mountain mo susunod sa iyo. Kung meron ka mang mountain of fear, mountain of sickness, mountain of anxiety, you can speak to your mountain. Ano ang bundok mo yung kapatid? Speak to your mountain, utusan mo na mabating kaya mo. Kakarapat dapat ka na ako. Amen po ba? Amen. Bali yung ma-excite ko kaya kayo. So dito po sa 1 Chronicles 4:9-10, sabi po dyan, now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Let's pray. Heavenly Father, we just want to thank you. Sa buong maghapon, Lord, iningatan niyo po kami hanggang ngayon, pinagpapala niyo, Lord, lalo niyong pagpalain ang bawat isa po sa amin na handang makinig at sumunod sa iyong salita. We allow you, Holy Spirit, to open our understanding that we may receive the full blessings from your word. And as we receive your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight, especially po sa mga first time na nag-attend. Salamat po, Panginoon. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Si Jabez po, dito lang po siya nabanggit, no? At nabanggit pa siya sa mga genealogy ng Judah. At alam niyo po yung genealogy, yung halimbawa po, no, si Judah, anak niya si ano, at ang tatay niya si ano, Judah, anak niya ganito. Judah bigat his son, bigat his ganito. And pagdating po kay Jabez, now Jabez was more honorable. Sabi po dyan, no, maganda ang kanyang katangian, pag-uugali, no, ang karakter po ni Jabez. Pero ang nanay niya, pinangalanan siyang Jabez. Ang ibig sabihin po ng Jabez, ibig sabihin po sorrowful, sorrow or pain. No? Sakit. Alam niyo po, so tuwing tatawagin si Jabez, sakit, o pain, or sorrow. Sipin niyo po yun, meron bang may pangalan pong Jabez sa atin. Maganda po siyang pakinggan, pero ito po yung meaning ng Jabez kasi ipinanganak siya sa out of pain ng kanyang magulang. So siguro sa araw-araw, pag may nilalapitan si Jabez, para po siyang para sa ibang tao malas, tayo po hindi na tayo naniniwala sa malas. Amen? Mga Kristiyano na ho tayo. Huwag na ho kayo maniwala sa malas, baka hindi kayo swertihin. Joke lang po, no?
Hindi na po tayo malas, hindi tayo swerte, kundi tayo po'y pinagpala na because of Jesus. Amen. So si Jabez, sabi niya, one day, tumawag siya sa Diyos. Ang sabi po niya, and Jabez called on the God of Israel. Alam niyo po, ang mindset po ni Jabez dito, ayoko ng buhay ko na mahirap. Ayoko ng buhay ko na may pain. Ayoko na yung nagkukos ako ng parang hindi maganda sa ibang tao, sa nanay ko, sa pamilya ko. Ba't hindi ako tumawag sa Diyos ng Israel? Kung ang Diyos ng Israel ang lumikha sa langit at lupa, na napakaganda dati dahil lang sa kasalanan, kaya ganito ang mundo ngayon. Kung ang Diyos ng Israel ang nagligtas sa mga ninuno ko mula sa Ehipto, biniyak niya ang dagat na pula at nagpaulan siya ng tinapay mula sa langit, no? At hindi nagkasakit ang aking mga ninuno, at ang kanilang suot hindi nasira for 40 years, ibig sabihin, mabuti ang Diyos ng Israel. Meron pong mindset. Remember this. It is very important na ang mindset mo sa Lord ay tama. Kapag ang mindset mo, ang Lord, masungit siya pag nagkasala ako. Alam niyo, parang ang picture, kasi nabuhay po tayong ganito, may mga picture sa mga mga aklat po, lalo na po nung elementary ako, yung Diyos po para po siyang matandang kukluba na mahaba yung balbas, puting-puti, tapos meron siyang hawak na kidlat. Tapos, itong mga ninuno po natin, nanay, tatay, mga tita, lolo at lola, huwag kang bad. Tatamaan ka ng kidlat. Magalit ang Diyos. So, meron tayong na-build na kaisipan ngayon na maling-mali na inisip natin na masama ang Diyos. Na kapag ikaw ay nagkasala, paulanin kanya ng kidlat. I'm not saying okay lang na magkasala sa harapan ng Diyos. Hindi po, kaya nga binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo iligtas sa tiyak na kapahamakan ng impyerno. Si Jabez, meron po siyang mindset na ganito, na mabuti ang Diyos, ba't di ako tumawag sa kanya, na matanggal ako dito sa kahirapan na ito. Alam niyo po, ang pagiging mahirap ay hindi po pagiging banal. Hindi po linikha ng tao, ng Diyos ang tao para siya ay maghirap. If you don't believe that, tingnan niyo po ang Genesis. Mahirap po ba si Adan at Eva? 2 tao lang, napakaraming pagkain. Hindi ho ba? Hindi ho ba galanti ang Diyos? Sa libu-libong mga punong kahoy na may mga masasarap na bunga na hindi pa ho natin natikman, yung isa pinakialaman pa nila. Kaya po nagalit ang Diyos. Sabi niya, yung isang yan, huwag yung pakikialaman sa akin yan. Kundi mamamatay kayo. So ito po, yun po ang nangyari. Wala pong karamdaman si Adan noon. Hindi nila kailangan mag-apply ng call center para kumain. Hindi sinabi ng Lord, bahala na kayo sa buhay niyo, magluto kayo o ano. Naka-provided po lahat. Kaya ito po ang gagawin po ng Lord. Malapit na dumating ang Lord, ibabalik niya ho tayo sa original na plano niya. Na wala ng karamdaman, wala ng kasakitan. Hindi na tayo kailangan magtrabaho pa. Hindi na tayo kailangan mag-deodorant pa, mag-toothbrush pa. Hindi mo na kailangan na laging sumasakit ang tiyan, punta ka ng banyo. Perfect na po ang ating katawan muli. Malapit na po dumating ang Lord. Huwag niyo pong ipagpalit ang relasyon niyo sa Diyos. Maiksi lang ang buhay po natin kung di man darating ang Lord, mamamatay lahat tayo. Haharap tayo sa paghuhukom ng Diyos. Amen. So si Jabez, alam niya na mabuti ang Lord. Anong prayer po niya? Ang sabi niya, Lord, i-bless mo ko that you would bless me indeed. And enlarge my territory. No, paramihin mo ang aking mga ari-arian, no, ang aking mga tupa, paramihin mo yung mga camel ko, mga baka ko. In other words, anong hiniling ni Jabez? Lord, payamanin mo ko, sawang-sawa na ako sa buhay mahirap. Tingnan niyo po ito. And then sabi po niya, your hand will be with me, yung protection mo nasa akin lagi, yung favor mo nasa akin lagi, at iiwas mo ko sa anumang masama. Lalo na po yung, ano pong masama po, yung pong love for money, kasi payayamanin siya. And then sabi, that I may not cause pain, na hindi, sabi po dyan, na hindi ako maging sakit sa ibang tao. Ganun po katindi yung sumpa na meron kay Jabez. In other words, Lord, tanggalin mo itong sumpa ng kahirapan, sumpa ng kasakitan sa aking buhay, pagpalain niyo po ako upang maging pagpapala ako sa ibang tao. Payamanin niyo po ako para matulungan ko yung ibang tao, hindi na ako makapanakit ng kapwa ko. And then, anong sabi ng Lord? Pag-iisipan ko muna, Jabez. Ano po sabi niya? So God granted him what he requested.
Ano po ang susi dito? Ang susi lang po dito, binago ni Jabez ang kanyang kaisipan. Hindi niya pinabago yung kanyang pangalan. Ang pinabago po niya, yung sitwasyon po niya, na kayang-kaya ng Diyos. Na kahit ano pang tawag sa'yo, pwedeng baguhin ng Diyos ang sitwasyon mo kung maniniwala ka lang na mabuti ang Diyos. Ang sabi diyan, at tumugon ang Diyos sa panalangin ni Jabez. Ano pong panalangin nyo? Unang-una, you need to believe. Have faith. Have faith in what? Have faith in God that God is good all the time. Grabe. Amen. Now, may mga susi pa po akong sasabihin po sa inyo. Parang dyan, meron ng susi dyan. Ang isang susi po dyan, mabagong ang ating kaisipan na ang Diyos ay hindi po siya kuripot. Ang Diyos hindi po nag-e-enjoy na tayong mga anak niya nahihirapan. Hindi po ganyan ng Diyos. Kaya binigay niya si Kristo para hindi na tayo maghirap. Dito pa lang sa lupa. Amen. Hindi kayo maka-amen, no? Kasi hindi nyo pa nabasa sa Bible yun. Pero once na mabasa po natin, mamaya may mababasa po tayong ganyan, kailangan po paniwalaan po natin. Amen. So number 1, the main key to God's blessing is to have the right relationship with God. Paano mo nga naman makukuha yung mga blessing ng Diyos sa buhay mo kung hindi tama ang relasyon mo sa Diyos? Or kung wala kang tamang relasyon sa Diyos? Alam niyo po, kaya ang mga Kristiyano sila ang tunay na pinagpala, yet may mga Kristiyano na kahit Kristiyano na sila, parang hindi sila pinagpapala. Paldak si Karan la. Bali po yung sabihan ni Tayak, balok na yung Tagalog ito. Yung po parang, ang isip natin para tayong isang kahig, isang tuka. Alam niyo po, tayo yung mga anak ng Diyos. Nung tinanggap natin si Kristo, binigyan tayong karapatan na maging anak ng Diyos. Nasa John 1:12 po yan, familiar verse na po ito. Yet to all who did receive Him, tinanggap po si Kristo, to those who believe in His name, na nampalataya na isang pangalan lang ang pwedeng magligtas sa atin, the name Jesus, He gave the right to become children of God. Alam niyo ba ito yung pinaka-greatest blessing? Hindi po yung salvation. Kasi po sa langit, marami pong nasa langit ang mga anghel, mga seraphim, at saka po yung cherubim. Marami pong mga iba't ibang nilalang sa langit, pero hindi sila anak ng Diyos. Pero ikaw at ako, pagdating natin sa langit, dito pa lang anak na tayo ng Diyos. Pagdating po natin sa langit, ang mga anghel, mga servant po natin sila. Bakit? Ginawa tayong mga anak ng Diyos. Amen. Salamat. Pumatula kayo. Parang po ang paano ba tayo talaga matula ba kayo na kahit kayo, anak na kayo ng Ginoo? Parang narinig ko sa inyo, hay, kasaya. Hindi ba parang oxymoron yun? Meron bang nagsabi doon, ay, ang saya-saya, no? Dapat lang tayong magsaya dahil mga anak tayo ng Diyos. Amen. Ngayon, paano mo malalaman na ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos? Tinanggap ko po si Kristo. Opo, tinanggap po si Kristo. Pero may mga tumanggap kay Kristo na parang hindi anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos. No? Now, to have a right relationship with God, it is necessary to have an obedient heart. No, to have a right relationship, kailangan meron tayong obedient heart. Pakilipat na yung No, pagilipat po yun. Yahan. To have a right relationship with God, it is necessary to have an obedient heart. Kung tayo may tamang relasyon at mga anak tayo ng Diyos, dapat ang asal po natin, ang ugali natin, mga anak ng Diyos. Hindi anak po ni Judas, hindi anak ng mga balasubas, hindi anak ng demonyo. Amen po ba? Ang sabi po ng Panginoon sa John 14:21, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Ang sino mang nagmamahal sa akin, yung sumusunod lang sa akin. Ang sabi na Panginoon, the one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself. Sabi po dyan, ang nagmamahal kay Kristo, kinikip niya yung command ng Panginoon. Hindi po ibig tinatago. Ang ibig sabihin po ng kinikip, ginagawa mo ang mga salita ng Diyos. Ginagawa mo ang utos ng Diyos sa iyo. Kapag ginagawa po natin yan, ito po yung susi para mahalin tayo ng Ama. Ba di ba, Pastor, mahal tayo ng Ama? Opo, ang buong mundo, lahat ng tao mahal ng Ama, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya kay Kristo hindi mapunta ng impyerno.
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Pero hindi automatic na mararanasan mo ang pag-ibig ng Ama. Ang sabi po dyan, kung ikaw ay sumusunod sa mga utos ng Panginoon, mararanasan mo ang pag-ibig ng Panginoon at ang pag-ibig ng Ama. Amen. Ibig sabihin, mararanasan mo po yung blessing niya. Amen. Praise the Lord. Dapat po siguro, alam niyo po, sinong available sa inyo tuwing Wednesday? Kung available po kayong Wednesday, sama po kayo sa prayer meeting. Kasi po yung mga tao doon sa Wednesday, marami po ay kabataan. Mainit po sila sa pananampalataya. Ela tamad mag-amen. Sasabihin mo, Pastor, tamad kayo mag-amen? Na anong palagay yun? 1 John 2:3-5. Ang sabi niya, we know that we have come to know Him if we keep His commands. Alam natin, ang sabi po ni John dito, na kilala natin ang Panginoon kung sinusunod natin ang kanyang mga commandments. Take note, we are not saved by obeying His commands. We are already saved and that is why we are obeying His commands. Paano tayong saved? We are saved by grace through faith in Christ. Ngayon, yung obedience or obeying His commands, ito yung fruit of your salvation. The root of your salvation is faith in Christ. It is by grace. Pero merong bunga yan. Meron siyang ugat. Ano po ang pinag-uugatan niya? Biyaya ng Diyos kung bakit tayo ligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Dapat magbunga po yan. Ano yung fruit of our salvation? Obedience. Kaya sabi po dyan, whoever says, I know Him but does not do what He commands is a liar and the truth is not in that person. Ang sino mang nagsasabi na kilala ko ang Panginoon, kilala ko ang Diyos, pero hindi niya sinusunod, sinungaling ang taong yan. Meron ho ba kayong kakilalang ganyan? Kilala niyo ho ba yung sarili niyo? Alam niyo ho ba na hindi kayo sinungaling? O sinungaling din kayo? Maliwanag po yan. Yung sinasabi mong kilala mo ang Diyos pero hindi mo siya sinusunod. Sinungaling ka. Di ba ang sakit po niya? Hindi po yan galing sa akin, huwag kayong magalit sa akin. Basahin nyo kanino galing. Sa salita ng Diyos. Amen? Pagdating po sa verse 5, ang sabi po dyan, but if anyone obeys His word, wala po yung monitor, if anyone obeys His word, ang sabi po dyan, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Ibig sabihin po, hindi kumpleto ang pag-ibig mo sa Diyos kung puro salita lang. Kung tayo po ay merong obedience, yung ating pag-ibig sa Diyos ay kumpleto siya. This is exactly the same sa sinabi po ni James sa kanyang sulat, faith without works is dead. Do you want an evidence, ang sabi po ni James sa kanyang sulat, that faith without works is useless? Hindi ba si Father Abraham naging kumpleto ang kanyang pananampalataya when he obeyed God by offering his son Isaac? Faith without works is dead. Love, yung love natin with words only is dead without action. Dapat po ang love po natin more than words po siya. Amen. Kaya po dyan, sabi po niyan, love for God is truly made complete in them kapag merong obedience sa word ng Panginoon. So ito po ang susi. Ano po yung susi? Kung meron kang tamang relasyon sa Diyos, ito pong unang-una, kilala mo ang Diyos, qualified ka sa mga blessing ng Panginoon. Paano mo malalaman na qualified ka kung meron kang obedience sa Lord, tama ang relasyon mo sa Panginoon. Amen. Another key po sa God's blessing is prayers that agree with God. Dapat yung mga ina-utter, yung mga sinasabi po natin sa ating mga panalangin, nakaakma po, align po, in line po sa Word of God. Hindi siya kumukontra sa Word of God. Marami po tayong mga kuminsan, mga principle, mga doktrina sa ating kaisipan na hindi tama po kuminsan. No? Ako po noon, nung nag-18 years na po ako nagda-dialysis this coming January, so almost 18 years na po, nung na-hospitalized po ako for the first time in my life, I was 32 years old. Dinala po ako dito sa AMC. Agad kong sinabi sa Lord, hindi ko pa alam ang karamdaman ko po. Lord, sige po, kung tinawag mo akong magpastor, magba-Bible school na po ako, iiwan ko na po itong business na tinayo po namin. Ako, bahala na po mga
Iiwan ko sila sa kanila na Panginoon. After 2 days, nalaman ko na ako ay magdadialysis. Hindi ko man po alam kung anong ibig sabihin ng magdadialysis po nun. Nung nalaman ko po na magdadialysis po ako, para po akong binagsakan ng mainit at malamig na tubig, nagdilim ako at sa paligid at para akong nabingi, hindi ko na narinig yung mga napakarami ko pong bisita nun from the church. Sabi ko, anong nangyari? Paano na yung mga family ko, ang mga anak ko? Paano na yung pangarap? Alam niyo po, and then, nag-dialysis po ako to make the long story short. Meron po kaming second opinion from National Kidney Transplant Institute. Talagang magda-dialysis ako. Sabi ko, Lord, kahit hindi mo ako pagalingin, maglilingkod ako sa iyo. May mga na-touch po sa inyo, no? But did you know, on the process ng aking pag-aaral po, pati sa Bible School, nalaman ko po na mali yung prayer ko pong yon. Parang mas mabait pa ako sa Diyos. Lord, kahit hindi mo ako pagalingin, maglilingkod ako sa iyo. Bravo! Sabi po ng Diyos na, ang galing-galing. Pero ano po sabi ng Bible? He is our Jehovah Rapha, the God who heals us. He sent His word and healed all our diseases. Ito po yung pinakamatindi. Yung pinag-aralan po natin last week. By His stripes, we are healed. Kaya mali po yung ano ko. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Parang, may mga prayer tayo parang mas mabait pa kayo o mas mabuti pa tayo sa Diyos. Lord, yung karamdaman ng aking anak, bigay mo na lang sa akin. Anong prayer po yun? Inaakusahan mo ang Diyos na siya ang nagpapahirap sa iyong musmus na anak. Na kuminsan baby pa lang. Maling-maling prayer po. Hindi po tutugunin ng Diyos. Hindi mo matatanggap ang blessing. Meron pa ako akong prayer na, Lord, kako, sana kahit makita ka, kasi 3 years old tsaka 4 years old lang po, 6 years old ang aking mga anak. Ngayon po, nasa 2024 na po sila. Graduate na yung isa, pero nag-aaral pa rin, kumuha pa ng isang course. Yung isa, mag-graduate na po siya bilang nurse. Pero nung high school po sila, sabi ko, Lord, dalaga na po yung mga anak ko. Hindi na po namin sila nakakasama sa talagang nagko-commute na sila lang mag-iisa. Sabi ko, Lord, kukunin mo na ba ako? Kasi sabi ko, Lord, makita ko lang silang magdalaga. Pwede na ako. Alam niyo po, narinig ko po ang boses ng Lord from within. Naniniwala ho ba kayong nangungusap ang Diyos? Amen. Kasi kung di kayo naniniwala nangungusap ang Diyos, paano kayo na born again? Naisip nyo lang? Parang magandang mag-born again. Nangungusap po ang banal na Espiritu. Ang sabi ng Panginoon sa akin, alam mo, hanggang ngayon meron ka pa rin maling doktrina. Hindi ako yung pumapatay, ako yung nagbibigay buhay. John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. I have come, ang sabi po ng Panginoong Yesus, that you may have life and have it more abundantly. Dumating ako para bigyan kayo ng buhay, buhay na masagana. At yung paborito mong chapter, sabi ng Panginoon sa akin, sa Psalms 91, no? I will rescue him, I will protect him, with long life will I satisfy him. Sino nagbibigay ng long life? Si Lord. And yet, pag nasa ano ho tayo, funeral service, sa burol, at merong 20 years old pa lang, patay na, sinasabi natin, tapos na siya sa mission niya. Hindi po, ang mission natin, matatapos po natin kung 70, 80, or 100 years old po tayo. Long life kasi ang plano ng Diyos. Kontra po yun sa salita ng Diyos. Lord, buhayin mo po ako kahit hanggang 50 years old lang. Kontra po yan sa salita ng Diyos. Hindi mo matatanggap yung long life na blessing. Long life is a blessing. Amen? Lalo na kung meron kang long, abundant life. Ayan po, no? Yung with long life will I satisfy him and show him my salvation. Ang Diyos pong nagbibigay ng long life. Now, kaya nga po, ang second point natin, yung second key po natin, ang pangalawang susi po natin para matanggap ang pagpapala ng Diyos, dapat ang mga panalangin natin nakaakma po sa salita ng Diyos. Kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, kapatid, paano mo malalaman na nakaakma nga ang prayer mo sa salita ng Diyos? Kaya nga po mali yung sabihin mo, Lord, kalooban mo bang gumaling ako? Siguro hindi kalooban ng Lord na gumaling ka, pero nagpupunta ka ng doktor. So kung kalooban ng Diyos na meron kang karamdaman, huwag kang pumunta ng doktor. Nagkakaunawaan ho ba tayo dito? Pero hindi kalooban ng Diyos na gumaling ka, kaya tayo pupunta ng doktor kasi hindi maganda ang merong karamdaman. Amen.
ang nais po ng Lord sa atin. Isa lang po ito sa mga wrong mindset po natin. Ano pa yung wrong mindset natin? Yung poverty mentality, ay sayang. Lalo na yung binibigay mo sa Diyos, ba't ako magbibigay? Sayang, pinagpaguran ko ito. Mamaya, mas pag-uusapan po natin yon. You know what? Bakit kailangan lang tayo mag-agree sa Word of God? Because the ways of the Lord are already perfect. Walang mali sa kaparaanan ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin, mag-submit tayo sa will ng Panginoon. Ang sabi po sa Isaiah 55, basahin po natin, "For my thoughts are not your thoughts." Ang aking kaisipan, ibasahin yung kaisipan. Neither my ways, neither are your ways, my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, kung gaano kalayo ang agwat ng langit sa lupa, ganito rin kalayo ang aking mga paraan. So are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Ibig sabihin po nito, higit na maganda ang kaisipan, ang pamamaraan ng Diyos. In other words, huwag ka nang gagawa ng ibang pamamaraan. Yung pamamaraan lang ng Diyos. Na kahit hindi mo naiintindihan talaga, pero sumunod ka lang, hindi ka mapapahamak. Palagay nyo, yung mga pinag-aralan po natin, unfailing faith, ng mga believers, for 5 months, halimbawa si Noah, talaga bang nakainawaan ni Noah na bakit siya nagtatayo ng barko sa taas ng bundok? Naunawaan ba talaga ni Abraham na kailangan niyang i-offer yung bugtong niyang anak na sabi ng Diyos, magiging bansa ka? Paano kung magiging bansa kung papatayin ko yung anak ko, i-offer ko sa Diyos? Pero hindi siya nagduda sa Lord. Sabi niya sa Hebrews, na alam ni Abraham, he reasoned out to himself, na nag-reason siya sa sarili niya, kaya, alam ko kahit na mamatay si Isaac, kayang buhay ng Diyos. Marami po si Gideon, 32,000 ang kanyang mga sundalo, ginawang 300 na lang ng Lord. It seems illogical, nonsense po sa ating pong normal na pag-iisip. Alam niyo po, kapag nag-isip po tayo with our human intelligence, mapapahamak po tayo. Ang sabi po ng Bible, we have the mind of Christ. Paano tayong we have the mind of Christ kung ating binabasa ang Bible at sinusunod po natin? We will have the mind of Christ. Malayo po ang pamamaraan ng Diyos. Hindi po natin maintindihan, pero magtiwala ka lang kapatid, maganda ang plano ng Diyos. For my plans for you is not to harm you, but to prosper you. To give you a hope and a future. Tuloy po natin, verse 10. Ang sabi po dyan, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed. Daya po yan. So that it yields seed for the sower and bread for the eater. Ang sabi niya, yung snow tsaka po yung rain, bakit pinapadala ng Diyos yan? Hindi po yan babalik sa langit, no, sa kalangitan, sa ulap, yung purpose niya hanggat hindi niya pinufulfill na madiligan ang mga halaman para sila ay magbunga. Para sila ay mamulaklak. So is my word, ang sabi po ng Panginoon sa verse 11. Excuse po. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. And that's why it's very important na binabalik natin ang salita ng Diyos sa Kanya. Lord, sinabi mo sa iyong salita, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, sinabi mo sa iyong salita, ikaw ang aking kaligtasan, ikaw ang aking protection. Lord, sinabi mo sa iyong salita na ikaw ang aking Jehovah Jireh, magpo-provide ka sa aming pangangailangan. Mababayaran ko yung mga bills ko, mababayaran ko yung tuition fee ng aking mga anak. Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, ikaw ang aking Jehovah Rapha, ang aking manggagamot. When we pray the word of God, that is the most perfect prayer. Yung word of God. Kasi po, sa Diyos po, hindi niya pwedeng pasinungalingan ng kanyang salita. Ang susi lang po dito, dapat alam mo ang word of God, kapatid. Sino po sa inyo may mga Bible verses na memorize nyo? Hindi po eksaktong memorize nyo, pero at least from the heart, alam nyo na nasa Bible yan. That is very important and that is very powerful. Kapag namumroblema ka, i-remind ka ng Holy Spirit, ang sabi po ng Panginoon, I will give you another comforter and He will remind you all things that I have told you. And what will the Holy Spirit, what word will the Holy Spirit remind you kung wala kang alam na word? Ang sabi ng Panginoon, i-remind ka niya. Ibig sabihin po,
Nasa iyo na mag-aral ka, hindi ibibigay ng Holy Spirit sa iyo. I-remind ka lang ng Holy Spirit doon sa pinag-aralan mo ayon sa kanyang salita. Amen. Nandiyan pa ho ba kayo? This is very important. Marami tayong maling prayers. Lord, kalooban mo ba na magkabahay ako? Kalooban po ng Diyos na sariling bahay. Hindi kalooban ng Diyos na habang buhay kang nangungupahan. Bakit? Anak ka ng Diyos. Lord, kalooban mo ba na magkaroon ako ng bagong sasakyan? May mga li tayong Lord, bigyan mo po ako ng sasakyan. Kahit second hand lang, Lord. O yun, binigay ka nga second hand. Anong palagay mo kay Lord? Hindi ka ba niya kayang bigyan ng brand new? Konti lang yung nag-amen. If you believe, you will receive. Ito, meron ka lang rin nag-amen, Lord. Yes, opo, maganda po ang plano ng Diyos. Noon po, ganyan po ang mindset ko rin. Kaya puro second hand po yung inaano ko pong sasakyan. Pero one day, sabi ko, babaguhin ko na maghihintay ako doon sa brand yung ibibigay ng Lord. Hindi lang po akong binigyan ng brand new, pati po yung misis ko. Pandemic pa. Ngayon, sabi ko sa mga anak ko, dahil yung isa po kasi nursing student siya, nagjo-duty sa San Fernando pa sa JBN. Wala na po silang service ngayon dahil nagmahal yung service nilang bus. Nag-ano siya ng sasakyan. Mag-grab ka muna, anak. Huwag kang mag-alala, bibigyan pa tayo ng Diyos ng isang sasakyan. Kako sa kanya. At plano ko po talagang bigyan ng sasakyan yung mga anak ko sa prayer ko sa Lord. Kasi po, kung magiging medical student siya, magdo-doktor daw siya, kailangan niya ng sariling sasakyan. At sa Lord, wala pong imposible. Hindi po masamang mangarap. Without vision, people perish. Kung wala ka ng vision, wala ka ng ambition sa buhay mo, ang sabi ng Bible, nagdurusa ka. Yung para ka lang tambay, kamusta ang buhay mo, anong plano mo? Basta makakain lang. Tapos kumain, magpupo, kain pupo, tutulog. People perish. Wala kang plano sa buhay mo. Marami pong plano ang Diyos sa buhay po natin. Araw-araw maganda ang plano ng Diyos. Hindi plano ng Diyos na manatili kang baka may plano po kayong, kung meron kayong sari-sari store, hindi lang po sari-sari store ang plano ng Diyos sa inyo. Nais po niya maging supermarket ang inyong Kaya dinideclare niyo yan sa Halimbawa, anak, sari-sari store pa lang siya ngayon. Huwag mo sabing sari-sari store. Anak, buksan mo na ang ating hypermart. In Jesus' name. Alam niyo po si Yonggi Cho na pinakamalaking church sa buong mundo, meron siyang 1 million na member sa South Korea. In-imagine po niya, kasi nagba-Bible study po siya, naglalakad. Buddhist po kasi siya, mahirap. Saka katatapos na ng World War II. In-imagine niya, meron siyang bike, Lord, salamat sa bike. Nung binigyan siyang bike, in-imagine, Lord, salamat sa kotse ko. Yung pong paglilalabas niya yung bisikleta niya, Lord, salamat sa bagong kotse ko. Kaya kung meron po kayong bisikleta o labas mo na yung Fortuner natin. Labas mo na yung SUV natin. There's power in declaration. Hindi matutuyo yung pastor, kaya nga hindi mo natatanggap kasi hindi ka naniniwala. Yung nakakatanggap lang, yung naniniwala. Di ba sabi ng Panginoon sa John 11:40, didn't I tell you, if you believe, you will see the glory of God or you will see the power of God? If you believe, ang sabi po ng Panginoon. Lahat ng naniniwala, magsabing Amen. Amen. Kaya nga po, sa 2 Corinthians 1:20, sabi po niya, for no matter how many promises God has made, ang sabi po ng ilan, 8,000, 11,000, 20,000, hindi ko po alam kung ano talaga eksakto. Ang alam ko lang, libo-libo po ang pangako ng Diyos. Yung ilang daan lang po na pangako ng Diyos. Actually, 10 pangako lang ng Diyos sa atin, sapat na yun Pero napakarami, sabi po dyan, kahit gaano karami ang pangako ng Diyos, they are yes in Christ. Bakit po? Tinapos na po ni Kristo yung sumpa. Hindi na tayo sinumpa. Lahat ng pangako ng Diyos ngayon, na-access na po natin. So, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us. Tagalugin ko po yun. Kay Kristo, lahat ng pangako ng Diyos, ito'y oo na. At sa pamamagitan po natin, mag-amen na lang tayo para matanggap po natin. O ito, ating genuine ba't kailangan ko mag-amen? Katamad mag-amen nandin Kaya nga pag naintindihan mo, you shall know the truth and the truth shall set you free. Alam niyo ba yung word na amen na yan? Ang ibig sabihin po niyan, so be it. Siya nawa, mangyari nawa. Pag sinasabi mong
Sinong gusto ma-bless dito? Amen. Mangyari nawa sa akin. Ito po exactly yung sinabi ni Mary. Be it unto me according to your word. That is amen. And in the book of Revelation, isa sa mga pangalan ni Jesus is the Amen. Because lahat nga ng pangako ng Diyos, Amen lang ho tayo. Tatanggapin mo. Yun po ibig sabihin ng Amen. I agree, Lord. I agree. That is why it's very important to agree with the Word of God. Kung sinabi man ng doktor, hindi ka na mabubuhay, 6 months ka na lang, meron kang do not agree. Mag-agree. Lord, nag-agree ako sa word mo na by your stripes, magaling na ako. Ako po kung nag-agree ako sa mga doktor ko, hindi po ako galit sa mga doktor. Ginagamit po ng Diyos sa mga doktor para malaman po natin ang mga diferensya po natin sa pangangatawan. Salamat na lang po. Pero hindi sila ang final say ng buhay natin. Ako po, tinaningan ako, anytime mamamatay ka. Pero hindi ko tinanggap. Ikaw, Lord, ang final say. I agree with your word. Kung ganon, mag-agree ka rin sa akin, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot kahit anong sabihin ng doktor magmula ngayon. Kaya naganapan niya na rin, doktor, na-COVID po ako. Mamamatay ka, namatay yung nagpagamot yan, ikaw. Uwi ka na ng abo, gusto mo yan, sabi po ng doktor. Sipa mo sa biyanda ka, kuita. Sinisingil ka, 45 to 50,000 a day. Mas mamamatay ka dun eh. Pagalis ng doktor, sabi ko, yung doktor, hindi ko po alam ang itsura kasi tuwing papasok ko yun ng COVID, para po siyang alien, meron po siyang dalawang dito. Sabi ko sa nurse, yung doktor, mali siya. That time, 14 years pa lang po ako nagda-dialysis. 14 years na akong iniingatan ng Diyos. Hanggat may plano ang Diyos, hanggat naniniwala ako sa Kanya, bubuhay na ako ng Diyos. Lalabas ako dito, hindi abo, buong-buo. Ko lalo yung makinig, ako abo. Mabiya ko kanini. Amen. Ano po ang kailangan? You need to agree sa word ng Lord. Because ang word ng Lord, ito yung final authority sa buhay ng mga tao. Kahit anong gawin ng tao, mamamatay pa rin siya, sabi ng Bible. Marami pong nag-experiment paano sila humaba ang buhay, pero hindi sila hahaba ang buhay. Ang daming stem cell, pero meron pa rin hangganan. Mahaba nga ang buhay nila, umabot ng 100 para po si Enrile, no? Mahaba pong buhay sa kaka-stem cell, pero mamamatay pa rin ho siya. Baka magalit siya, no? Totoo naman po yun, Senador. Mamamatay lahat tayo. Dahil final say si Lord. Amen. So you need to mag-agree lang sa Word of God. Sa John 15:7, ang sabi ng Panginoon, if you remain in me and my words remain in you. Yung iba, nagre-remain lang kay Jesus. Kilala mo si Jesus? Ay, kilala ko si Jesus. Ano yung alam mo sa word ni Jesus? Ay, wala. If you remain in me and my words remain in you, sa Old English, maganda po siya, no? If you abide in me and my words abide in you, yung talagang nananahan tayo sa salita ng Diyos, nananahan tayo kay Kristo, ano po ang pangako niya? Ask whatever you wish and it will be done for you. The reason why bakit wala tayong answered prayer, so hindi po natutugon ang ating prayer, number 1, hindi po siya according to the Word of God. Number 2, hindi tayo nagre-remain sa Word of God. Manatili ka pang hawakan mo. John 8:31, you are truly my disciples if you hold on to my teaching. Verse 32, and you shall know the truth and the truth shall set you free. Yung pong, ako po pinanghahawakan ko talaga ang salita ng Diyos. Psalms 118:17. Na I will not die but live. Sabi ng Lord, magmula ngayon, i-declare mo itong Psalms 118:17. That was 2007. Hanggang ngayon, dinideclare ko po ito. I will not die but live and I will proclaim what the Lord has done. Hindi pa po ako pastor ngayon. Ngayon, pinoproclaim ko na kung ano ang ginawa at ginagawa patuloy ng mabuting Diyos sa akin. Hindi po ako namatay at hanggang ngayon buhay. At alam ko, one day, lalabas ako sa dialysis. Hindi na ako kailangan mag-dialysis. Dahil sa mga sugat ni Kristo, pinagaling na niya tayo. Ano lang kailangan? Mag-remain, manghawakan ka. There will be a perfect time na ipagkakaloob ng Diyos ang mga panalangin po natin. Ang kailangan lang, manghawakan tayo. Gaano katagal, Pastor? Hanggat hindi dumarating. Ang sabi nga natin sa ating prayer meeting, pray until something happens. Biblical ba yan, Pastor? Opo, Luke 18:1. Sabi po ng Panginoon, excuse me po, always pray and never give up. Ayan po, nandyan po yan. Jesus told the parable to show that they should always pray and not give up. Hanggat hindi dumarating. Yung babaeng balo po yung example diyan. Hanggat hindi binigay po ng masamang hukom, masamang judge, yung kanyang hiniling, hindi po siya tumigil. Ganon din po tayo.
hanggat hindi dumarating yung prayer po natin, hindi dahil po naghihintay ang Diyos, hindi po. May mga entities, mga spiritual entities, mga spiritual na, mga evil spirit na pumipigil sa ating mga answered prayers. Ngayon, kung matira ang matibay, kung matibay ka sa pananampalataya, magpapatuloy ka hanggat matalo mo yung mga demonyong pumipigil sa ating mga prayers. Kaya sabi po ng Bible, hindi na po the battle belongs to the Lord. Ang sabi po ni Paul, fight the good fight of faith. Kung meron kang faith, ipaglalaban mo yan, panghahawakan mo. Huwag mong sabihin, Lord, ang tagal ko na nagpe-pray, hanggang ngayon nagdadialysis pa ako. Alam niyo po, ginawa ko yun. Nung 3 years ako nagdadialysis, lalo po akong nanghina, bigla po akong na-hospital, bigla po akong dinugo, muntik na po akong namatay, sinalinan po ako ng 5 bag na dugo. Magmula doon, sabi ko, Lord, magmula po ngayon, hindi na ako magre-reklamo. Kahit mahirap yung sitwasyon, magpapasalamat po ako sa iyo. Dahil alam mo ang nangyayari. And I know that all things work together for good. Kaya kahit po ngayon, kahit masakit po ang pakiramdam ko, sabi ko, Lord, thank you. Lilipas din ito. Hindi ito everlasting life. Amen. Kaya sabi ko sa demonyo doon nung nasa ako, sa COVID, sige kako, nagsawa po ko sa kanya, no? Ilang araw na niya akong bininain, no? Kasi pag mag-isa ka, dalawa lang po maririnig mo, boses ng Diyos at boses ng Diablo. Sabi ng Panginoon, manghawakan ka sa aking salita, mabubuhay ka. Sabi ng Diablo, mamamatay ka na niyan. Nasa COVID po ako. Nagsawa po ako sa anong Diablo. Pinatulan ko, sabi ko, sige Diablo ka ako, mamamatay ako. Sige, kung mamamatay man ako, sige. Pero pangako ng Diyos, mabubuhay ako eh. Pero pagbibigyan kita, kung mamamatay ako, hindi ka pa rin masaya. Bakit? Uuwi ako sa langit. Hindi kita sasamahan sa impyerno mo, kako. Magbuhat po noon, enemy salita. Bakit? Ang pinanlaban ko, Word of God. Di ba nung nag-fasting si Jesus for 40 days, 40 nights? Sabi niya, if you are the Son of God, turn this stone into bread. It is written, pinanlaban ni Kristo, Word of God. Man shall not live by bread alone, but with every word that comes from the mouth of God. Tapos dinala siya sa mataas na tuktok. Sabi niya, if you are the Son of God, it is written that the angels will charge over you by God to protect you. Pero ano sabi ng Panginoon? It is also written, do not put the Lord your God into the test. Ayan po, nakasulat po. Huwag mong subukan ng... Ano po pinanlaban po ng Lord? Salita ng Diyos. Ang lahat ng mga kingdom na yan, sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo. Sabi niya, kung sasamba ka sa akin, away from me, Satan, ang sabi po ng Lord. For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Tapos ang boxing, hindi na siya ginulo. Ako po nung sinabi ko kay Satanas, sige, tapusin na natin to. Kung mamamatay ako, hindi kita sasamahan sa impyerno. Siguradong uuwi ako sa langit. Eh di panhalo pa rin ako, mag-enjoy ko ka rin. Nekamwa, nekoya. Hindi na po niya ako ginambala ng buhat noon. May kapayapaan na ako sa COVID facility. Anyway, when we pray, tandaan niyo po ito, according to His Word, prayers are always answered. Gusto yung answerin ng prayer natin? Pag-aralan niyo ang Word. Paano, Pastor, kung yung pinagpe-pray ko wala sa Word? Kalimbawa, Pastor, gusto ko mag-abroad. Hindi ko makikita sa Bible yun. Totoo po. Kaya tinuruan tayo ng Lord paano mag-pray. Let your will be done and let your kingdom come. In other words, excuse po, Jesus' name. In other words po, kapag hindi natin alam ang kalooban ng Diyos dahil hindi natin mababasa sa Bible, ang prayer po natin at the end, Lord, let your will be done and let your kingdom come. Hindi mo rin alam kung yung mapapangasawa, Lord, ito na ba yung mapapangasawa ko? Ang prayer mo dapat, Lord, let your will be done, let your kingdom come. I-lead mo po ako. Because ang sabi po ng, I think, Romans 8:15 or 14, the children of God are being led by the Holy Spirit. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ililid ka ng Holy Spirit. Kaya ano ang prayer natin? Let your will be done. Ayan po, Romans 8:14, tama po. No, those who are led by the Spirit of God are children of God. Dalawa lang po yan. It's either you are being led by the Holy Spirit or you are being led by evil spirits. Wala na pong iba. Kung anak ka ng Diyos talaga, you are being led by the Holy Spirit. Ang kailangan lang, pasakop natin ang ating kalooban. Amen. Pangatlo po, no?
Apat po ito, bibilisan ko na lang po. Another key to God's blessing is through worshiping and serving the Lord. Marami pong, this is so powerful po, no? Para matanggap yung blessing. Marami pong nakatanggap ng blessing by worshiping God. Now, pinagsama ko po dyan yung worship at saka po serve. Because in the Bible, when you worship God, you also serve God. Hindi pwedeng kumakanta ka lang, nagtataas ka lang ng kamay, pero hindi ka naglilingkod sa Diyos. Paano tayo naglilingkod sa Diyos? Hindi po dito sa church. Kung hindi kayo tinawag dito sa church, kung ikaw ay teacher, nurse, o anuman, call center agent, kung saan ka man, estudyante ka man, paglingkuran mo ang Diyos kung nasaan ka. How? By proclaiming the goodness of Jesus. Nasabihin mo na walang ibang kaligtasan sa mga katrabaho mo, kundi si Kristo lang. That is how we serve God. Yung sabihin po natin yung good news. Amen po ba? I hope maliwanag po ito. Hindi po yung, ay maglilingkod na ako sa Diyos, pupunta ako ng church. Kung hindi ka tinawag sa church na maglingkod, pwede kang maglingkod. Tayo tinawag na maglingkod sa labas. Kung tayong lahat dito maglilingkod, sino po yung i-win nating soul? Ligtas na po tayo. Amen. Yung mga kapamilya nyo, katrabaho nyo, kamag-anak nyo, mga kaibigan nyo, ito po yung dapat makarinig ng salita ng Diyos. And we can serve God by telling them kung ano talaga ang kaligtasan. By telling them about Jesus, His grace and His forgiveness. Amen. Kung naalala nyo po, no, sa worship po, very powerful, kahit sa awit lang, si Joshua, yung Jericho wall na nag-fall. On the 7th day, sumigaw po sila. Nagpuri sila sa Panginoon. Bumagsak yung wall. Sino pa po yung nung pong inaalihan po ng demonyo natotorment ang demonyo si Saul. Nag-worship lang si David with his harp. Umaalis yung demonyo. Kaya alam niyo po, huwag na kayong makinig ng mga worldly songs. Matotorment lang kayo. Makinig po kayo mga gospel, Christian songs. Amen. Kung lagi mong pakikinggan yung sana dalawa ang puso ko. Wala na ako kasi balo ka rin katang bayo yan. Tapos, papasok ang demonyo sa'yo. Akala mo na in love ka sa ka-office mate mo. Bakit ngayon lang dumating to? Bakit ngayon ka lang? Maka na matraffic na yan No. Alam niyo po, hindi na magiging align yung buhay mo sa word ng Panginoon. It is very powerful na mga worship song po ang ating pinapakinggan at mga worship song po ang ating inaawit. Lalong-lalo na, pati mag-videoke kayo, kakantay tang My Way. There's no such thing as my way, for my ways are not your ways, ang sabi ng Lord. There is no such thing as Frank Sinatra's way. Amen? O anong nangyari kay Frank Sinatra? Di ba, at the end of the song, namatay? Balo yung baking kanta ngayon, marakal ng mete. Lalo noong year 2000, yung binaril, sabi, sintunado yan, may patela, siksak na. Ba't yung pagkakanta mo sa My Way? O di sa aking My Way, ayan. But anyway, sino pa? Si King Jehoshaphat. Napag-aralan po natin yan sa Unfailing Faith. Ano po yung hinarap sa gera? Praise and worship. Nanalo po sila. Si Paul and Silas, nakakulong, nakatanikala po sila. Nagpuri sa Diyos, lumaya. Pati yung ibang prisoner. Now, ang sabi po sa Exodus 23, 25, 26, sabi po dyan, worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. Kung sasamba ka lang sa Panginoong Diyos mo, hindi ka magugutom. I will take away sickness from among you. Kung sasamba ka lang sa Panginoon mong Diyos, kung magkakaroon ka man ng karamdaman, ang Diyos ang kagalingan mo. And sabi po dyan, and none will miscarry or be barren in your land. Hindi ka, ibig sabihin magiging mabunga ang iyong, kung mag-worship ka kay Lord, matatanggap mo ang blessing, magiging mabunga ang iyong business, mapopromote ka sa iyong trabaho. Hindi magiging baog. Ito pa po ang pinakamatindi. If you worship the Lord your God, I will give you full lifespan. Tingnan niyo po, hindi po pumapatay ng maaga ang Diyos. Lalo na sa mga masunurin sa Kanya. Amen. Kapag masunurin ka, gusto ng Lord, happy ka. Yun po ibig sabihin ng bless, to be happy. Hindi po si Enrile talaga ang nagbibigay ng happiness. Di ba si Enrile may sabi nun? Ang gusto ko, happy ka. Si Lord po talaga yun. Ang gusto ni Lord, happy ka. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, gusto ni Lord, happy ka. Ibig sabihin, bless ka. Amen. Mas happy kami, Pastor, kung tatapusin mo na yan kanya. Ako po migaga na kati pang metong point. Sa NLT, sinabi po dyan, you must serve only the Lord your God. Maging sa ibang salin, ESV or NKJV, yung ano ka po, no? Kaya nga,
yung worship at saka po serve, pareho lang po yan dapat. Kung tunay kang worshiper, tunay kang nagsiserve kay Lord. Amen. So yan po yung sikreto para matanggap din natin ang blessing, isa sa mga susi. So we can experience God's abundant blessing when we worship and serve Him. Kaya nung minsan sabi ni Peter sa Mark 10:28-30, Lord, iniwan namin ang lahat. We've given up everything to follow you. Ang lakas ng loob ni Peter. No? Hindi po siya sinermon. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan. Peter, pinamumukha mo ba sa akin? Hindi po ganyan ang sagot ng Lord. Kasi nga po, mabuti ang Panginoon. Anong sabi po ng Panginoon? Verse 29. Sabi po dyan, yes, Jesus replied, I assure you that everyone who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property for my sake, for me, said Jesus, and for the good news, for the word of God. No, remember, consistent po ang Bible. If you abide in me and my words abide in you. Kung iniwan nyo pansamantala, yan po ibig sabihin niya. Kasi may mga kulto po. Noon po, yung mga kabataan po natin, may mga ibang kabataan po tayo naniwala po doon sa isang pastora na iwan nyo yung mga magulang nyo. Ako ang sundin nyo. Alam nyo, nabaltaan ko po, pumunta po kami doon. Sabi ko, argue po doon sa, walang ganyan sa Bible, walang. Yung pastora, wala na lang siya masabi. Alam nyo, sabi niya sa mga niya, kung talagang lingkod ka ng Diyos, dapat wala kang sakit, kaya nagdadialysis na po ako noon. Sabi ng Lord, huwag mong patulan, bayaan mo. Nabalitaan ko, one day po, hindi ko alam kung buhay po siya, nakaratay siya sa Kasi po, huwag tayong gaganti, ang Diyos ang gaganti. Ngayon, si Kibuloy, ginagamit din niya yan. Iwan niya, kaya nga meron siyang kingdom, di ba? Pinapaiwan niya yung kanyang mga pamilya, lalo na kung magandang dalaga o bata. Tapos, rape po niya, ganyan po yung mga kulto. Pero si Lord, hindi po yan ibig sabihin, iiwan po natin ng talagang permanente. Ang po dyan, ang best example si Peter. Kung iniwan talaga ni Peter ang kanyang pamilya, magagalit po yung biyena niya na pinuntahan po nila na may lagnat. O Peter, ang manibat niyan, tikyan may Kristong ayan, yung Jesus ayan. May nga paborela, hindi po, pinagaling po ng Lord. At sinerve po sila, pinagluto sila ng biyena ni Peter. Kasi ang ibig sabihin niyan, halimbawa sa inyo po ngayon, baka may business pa ho kayong nakabukas ngayon, iniwan niyo muna pansamantala. Ang sabi ng Lord, pag iniwan niyo pansamantala, for my sake and for the good news, ano sabi ng Lord? Will receive now in return. Kailan? Ngayon. In return. 100 times, 100-fold na blessing. Houses, brothers, sisters, mothers, children, and property along with persecution. Alam niyo po kapag may blessing ka, pinipersecute ka. Ay may bagong kotse, utang lang yan. No? Huwag niyo po pasinin, inggit lang yun. Kaya pinipersecute tayo. And in the world to come, that person will have eternal life. Iniwan natin pansamantala ang bahay po natin ngayon. Alam niyo po, may mga hindi nag-a-attend bago yung bahay nila. Wala po kasi magbabantay sa bahay ko, pastor. Alam niyo po yung kwentong, pastor, pagpalain mo po itong aking business na mga pato na dumami para umasenso naman po ako. Binlas ng pastor. Nangyari po. Pero hindi na siya nag-a-attend. Binisita siya ng kanyang pastor. Ba't di ka na nag-a-attend? Pastor, ang dami ko na binabantay na pato ngayon . Walang magbabantay. Nung nag-rapture. Nag-rapture na. Lord, ako, anong sabi ng Lord sa kanya? Yung mga pato mo, walang magbabantay, diyan ka na lang, kanya. Alam niyo po, pagpalain ka ng Lord, may bagong bahay ka, may bagong negosyo ka, huwag mong sabihin ikaw ang nagpoprotekta. Ang Diyos ang nagpoprotekta. Umalis ka man sa bahay, umalis ka man sa negosyo mo, iwan mo man ang pamilya mo, pag pinagkatiwala mo sa Diyos na buhay, maraming anghel ang magbabantay. Huwag mo lang gawin na parang Diyos ka. Marami tayong nalalaman sa balita na buong pamilya namatay sa kotse. Kasi sabi ng mga tatay, gusto ko kasama ko mga anak ko para protektahan ko. Buong pamilya man. Hindi natin mapoprotektahan ng ating mga anak kahit kasama pa natin sila araw-araw. Yung mga anak ko, buhat po nung marunong na silang maglibot-libot. Daddy, pupunta kami guys sa ganito. Ang sinasabi ko lang sa kanila, pray. Kasi hindi ko sila mapoprotektahan. Ang Diyos ang pwedeng magprotekta sa kanila. Ang asawa ko, ganyan din po. Kaya maglibot siya. Diyo kakain kami ng ganito, ganyan mga chokaran nila. Nakbal ng kain. Ang sasabi ko rin sa kanya, pray. Hindi ko po sila kayang protektahan kahit pastor po ako. Ang Diyos lang. Huwag natin gawin Diyos ang sarili po natin. Nung alam niyo po, nung alam ko mamamatay na ako, Lord, hindi po ako takot mamatay. Kako mo akong ganoon plastic. Tapos sabi ko, kasi Lord, takot ako mamatay, naiwan ko na maaga yung aking mga anak. Bakit Diyos ka ba? Sabi ng Panginoon sa akin. Ako ang mag-aalaga sa kanila kung mamamatay ka man.
No, ito po yung ano, yun po pong parang kung buhay ka, parang ikaw ang nagpapakain. Huwag nating gawin yun. Paano yung mga anak ko kung mamamatay ako? Bakit? Diyos ka? Diyan tayo namamali, hindi according sa Word of God. Amen po ba? Amen. So, ang lahat po ng iniwan po natin ngayon, hindi pwedeng hindi ka pagpalain ng Diyos. Yung minsan po, nagmi-mission kami sa bundok, yung isa sa mga nagtatrabaho po natin, mag-asawa po sila, iniwan mo nilang business po nila. Napansamantala. Sa sales po sila. Sumama po sa mission. Alam niyo po, kinabukasan, mga 2 araw po siguro, hindi lang kinabukasan, meron po silang benta na umabot po ng 1 million. Ganun po nagbabalik ang Lord. Di ba sabi niya kay Peter, Peter, ngayon, ako naman ang magbibless sa'yo kasi pinahiram niya ng bangka ang Lord. You throw your net on the right side of your boat. Ang sabi ng Panginoon, Lord, magdamag kaming hindi nakakuha. Fisherman kami, kay ikaw, Lord, karpintero ka lang. Pero hindi po sinabi ni Peter, pero sabi ng Panginoon, hindi kami nakakuha. Pero dahil sinabi mo, Panginoon, masusunod. Nakakuha po sila. Ano po ibig sabihin? Siksik, liglig at umaapaw. 2 bangka halos lumubog. Ano ibig sabihin po nito? Yung pinagtrabahuhan mong 20 years sa abroad, pwedeng ibigay ng Diyos yan in one day kung magiging tapat ka lang at maniniwala sa Diyos na buhay. Yung pinaghihirapan mong 1 year, pwedeng ibigay ng Diyos yan. Yung pa-overtime ka, tigilan mo na yung overtime, magtiwala ka sa Lord. Imu-multiply ng Lord. Kung narinig niyo po yung testimony na member po natin during Wednesday, below minimum po siya. Ibig sabihin po, mababa po sa 400. Pero nakapagpatapos po siya ng isang engineer at saka ng isang nurse. Bakit? Kaya ng Diyos na i-multiply kung anong meron ka. Kung tapat ka lang sa Diyos. Naalala niyo po yung 5 tinapay at saka 2 isda, minultiply ng Lord. Sa amin po, nararanasan po namin mag-asawa ito. Lalo na po nung during first year, nagmumultiply pong Lord. Pag sinabi ng asawa ko na, Jo, wala na kang kain. Wala na kang, ang tawag dito, wala na kang pag-dialysis. Sabi niya, noon po, ang PhilHealth, hindi po siya ganyan. Ay, naku, ano po, yung mga kasama ko po, maraming namatay dahil wala na sila pambayad. Kasi 30 usage lang yung PhilHealth, wala na. At 30 usage lang, may binabayaran ka pa mga 2,000 plus. Malaki po. Kaya maraming namatay noon. Sabi ko, na, para pag sinasabi ng misis ko, Jo, wala na kang pag-dialysis. Ang parang sinasabi niya, Jo, matay na ka kanyan. Alam niyo po, nagtiwala po ako sa Diyos, Lord. Wala, ang sabi mo, Panginoon, hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Manghawakan ka lang kay Lord. At patuloy po ako naglingkod sa Diyos. At kailanman po hindi kami ng utang. Nung nasa business po ako, nagkaroon po ako ng utang ng 6 million, ang daming demanda, death threat. Pero kahit nagda-dialysis po kami, lalo po kami sumagana kasi nagtiwala kami sa Diyos. Hindi sa tao, hindi sa pagod po natin. Magtrabaho lang po kayo yung sakto lang. Kung magiging tapat ka sa Lord, pagpapalain ka ng Lord. Siksik, liglig at umaapaw. Amen. Sa Lamentations po, may divine protection po tayo. Sabi po dyan, kung tayo po in the middle of the night, you lift your hands to Him for the lives of your children who faint from hunger. Ang pagtaas pala ng kamay, lalo na sa ating gabi, protection yan sa ating family. Kaya pag nag-worship tayo, huwag na tayong mahiya na itaas na ating kamay. Pastor, kasi may amoy ang kilikili ko. Di mag-deodorant ka lang kapag yung banwa kasi. Ito ko pong kulani. Mila ko yung kulani mo sung mag-worship ka kang Lord. Amen. Yan po ang power ng worship. Kaya sa Romans 12:1-2, ito po yung proper worship, sabi ni Paul. No? So, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Your bodies, hindi po sinabing your soul or your spirit. Your bodies, ipagamit yung inyong katawan. Huwag yung, kasi po, merong pinapagamit yung bibig kay Lord, kumakanta, umaawit, but the same bibig, nagchichismis. Pinapagamit, tinataas niyang kamay, holy hands kay Lord, pero same na kamay, kumukupit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ipagamit natin ang ating katawan, ang sabi po dyan, no, sa Diyos, because sa lahat ng ginawa ng Diyos, ang pinagpala tayo, iniligtas tayo. Sabi dyan, let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Yung ipagamit ang ating katawan, hindi ka lang umaawit, kundi ipagamit. Kaya nga, worship and serve. Kaya pagdating sa verse 2, wag natin sabihin, do not copy the behavior of this world. Wag tayong makiayon sa ugali ng mundong ito.
But let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Kapag ginawa mo po yung, i-offer mo yung katawan, yung buhay mo, ipaglingkod mo sa Diyos, malalaman mo napakaganda pala ng plano ng Diyos. It is good. Sabi po dyan, no, worship and serve God by living in holiness. And you will know and experience God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Huling susi. Gusto niyo pa ba ng isang susi? Miyadya kayo. Another key to God's blessing is through giving generously from the heart. Pastor, mag-closing prayer na po tayo. If you, kung gusto mo talaga matanggap ang blessing ng Lord, dapat meron kang right relationship sa Diyos. Kung talagang meron kang right relationship sa Diyos, tama yung prayers mo. Kung meron kang right relationship sa Diyos, ano po natin? You will worship and serve God. At kung meron kang tamang relasyon sa Diyos, pang-apat, you will give generously from the heart. Amen. May amen ha mo. Ang sabi po sa 2 Corinthians 8:7-9, ang context po nito, it's about giving sa ministry. It's about money. Sabi ni Paul, since you excel in so many ways in your faith, in your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, your love from us, marami kayong magagaling na speaker, matatalino kayo, no? Ang dami niyong alam, pero sabi ni Paul, I want you to excel also in this gracious act of giving. Kasi po mayaman ng Corinthian church, pero medyo kuripot po sila. Kaya sinesermonan ni Paul. Verse 8, ang sabi po, I am not commanding you to do this, but I am testing how genuine your love is by comparing it with the eagerness of other churches. Hindi ko kayo inuutusan, pero kino-compare ko yung pag-ibig nyo kung tunay nga. Kaninong church po niya kino-compare dito? Sa Macedonia. Kung babasahin niyo po yung first 1 to 4 verses po sa Macedonia, out of extreme poverty, nagbigay po ang mga Macedonian. Higit pa sa kaya po nila. Alam niyo po, malalaman mo na mahal mo talaga ang Diyos the way you give. Kung may mga single po sa inyo, nanliligaw pa lang, kuripot na, iwan niyo po yan, magiging demonyo, magiging impyerno ang buhay niyo. Kasi po yung tunay na nagmamahal ay binibigay niya sa kanyang mahal yung the best. Amen. At hindi yan nagbibigay dahil may okasyon lang. Amen. Ako po, kung minsan wala akong regalo sa misis ko pag birthday niya o pero meron pa rin. Pero mas binibigyan ko po siya kapag walang okasyon. Nasa mall kami, o gusto mo na magpalit ng cellphone. Siyempre, tanggiya. Nung minsan, sabi ko sa kanya, pa-leather seat ko na yung yung kotse mo para hindi na nag-ano ng alikabok. Magkano ba ka? Nasa 9.5. Kasi po, maganda po yung tignan niyo po, magaling po yung gumawa. Ang ganda, para pong luxurious po ang dating po ng kotse niya ngayon. Bangamat wigo lang siya, no? Sabi niya, hindi na. Kabisay akong mamae, dalawa naman ika. Alam mo po, kapag mahal mo po ang isang tao, kahit mahal, ibibigay mo. Amen. Aring Albana kay Mr. na, yan, daramdaman niya yan. Magbayo na ka, lamaran ka. Yan, kapilan man, puros ka mong Jollibee ka na ako, Potang kain, i-order mo mukha ko, French fries. No carnita, second price, Alam niyo po, kaya sabi ni Paul, kung mahal niyo talaga ang Diyos, ikino-compare ko yung pag-ibig niyo kung tunay. Kung mahal niyo ang Diyos, magbibigay kayo sa gawain ng Diyos. May amen. Yeah. Verse 9, ang ganda po ng verse 9. Sabi po diyan, alam niyo bakit kayo mayaman? Sabi ni Paul, you know that the generous grace of the Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for your sake He became poor. Naging mahirap si Kristo, nagkatawang tao si Kristo. Napakayaman. Nasa langit, walang problema. Pero naghirap siya, naging tao siya. Sabi po diyan, so that by His poverty, sa kanyang kahirapan, He could make you rich. Nakakapangilabot po ito. Sa Tagalog, naging mahirap si Kristo, para sa kanyang kahirapan, ikaw ay yumaman. Hindi ko po word yan. Ba't natin pinag-uusapan ng yaman sa church? Kung minsan, wala pong masama sa yaman. Ano ang masama? Yung iniibig mo yung yaman. Love of money. The love of money is the root of all evil. Amen, ho ba? Amen. Yung iba sabi nila, masama yung yaman na pag-usapan sa church. Pangaras kang kilwal. Ani karakalakay. Atin yung bitcoin. Atin yung pamamisali yung dishwashing liquid. Nanong luba na.
Kasi Bisayang mikwalta, Bisayang yumaman. Pangaras kang church, masama ang yaman? Dapat kapag Kristiyano ka, paldaksikaran ka? No. Kapag anak ka ng Diyos, basahin niyo po si Abraham, Isaac at Jacob. They were very rich in livestock, silver, and gold. Kaya si Abraham po, nautusan niya yung hari ng Sodom. Ay, hindi ko bibigay sa iyo yung mga sundalo ko. Baka sabihin mo, ikaw nagpayaman sa akin. Renebuke niya. Kasi mas mayaman si Abraham dun sa hari. Pero ang maganda dito, hindi nagmayabang si Abraham. Tandaan niyo po yung verse na yan. Si Kristo naging mahirap para ikaw ay yumaman. Para po saan? To be a what? We are blessed to be a blessing. May purpose po yung prosperity po natin. Hindi yung sosolohin mo lang. Basahin po natin 2 Corinthians 9:6-8. Sabi niya, remember this, a farmer who plants only few seeds will get a small crop. Yung ikaw na nagtanim lang ng konti lang aanihin mo. But the one who plants generously will get a generous crop. Kung marami ang yung tinanim, marami ang yung aanihin. Very, very simple. No, but anong sabi sa verse 7, you must each decide in your heart how much, hindi how less. How much you give, yung gaano ba karami ang bibigay nyo sa Lord. And don't give reluctantly or in response to pressure. Huwag kayong pa-pressure. I-decide nyo from your heart. Pero alam niyo po, yung cheerful giver, magalaki po ang bibigay niyan. Sabi ng Panginoon, for God loves a person who gives cheerfully. In other words, sa matandang salin na English, for God loves a cheerful giver. Hindi po totoo yung, yan pastor, dapat kung ano lang yung nasa puso. Alam niyo po yung mga ganon, mga hudas yan. Ang totoo niyan, hindi po yung maliit lang ang gusto nilang ibigay. Kung pwede lang, wala nang ibigay. Kaya kung minsan kapag offering na, mamaya tingnan nyo, offering, merong tatayo, napapasiar. Ay mga kapali ko pala, kalingwan ko, ana. God loves a cheerful giver. Kapag ganyan ka, you give cheerfully, masaya ka nagbibigay, anong sabi sa verse 8? And God will generously provide all you need. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan mo. And then you will always have everything you need and plenty left over. Maraming sobra. Sinong gusto ng sobra? Amen. Para saan ang sobra naman? To share with others. Ala naman kayo mag-amen. To share with others. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, share your blessing. O ikaw din, gumanti ka. Ika mo rin, bala mo galang. Share your blessings. Kaya tayo pinagpapala para ma-share natin ang ating blessing. We are blessed to be a blessing. Praise the Lord. Amen. Anong susi po dyan? Pag-ibig. Pag nagbigay kayo kahit kanino, lalo na po sa gawain ng Diyos, dapat may pag-ibig. Pag walang pag-ibig, hindi po magbubunga. Yung nagtataka kayo, nagtatites naman ako. Nagbibigay naman ako, ba't hindi bumabalik? Kasi walang pag-ibig. Nasaan po yan? 1 Corinthians 13:3. If I give all I possess to the poor, kahit ibigay ko ang lahat ng aking kayamanan sa mahirap, and give over my body to hardship that I may boast. Pahirapan ko pang katawan ko kanya, para ipagmalaki ko, but do not have love, I gain nothing. Wala akong mapapala, wala akong matatanggap. Kaya nga po, kung magbibigay ka na rin kapatid, bigyan mo na ng kagalakan ng pag-ibig. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, baka ikaw pastor, ginagawa mo ba? Check niyo po sa office. Baka po itangkya kayong pilang pulong bibye po. May tambakan kayo. I've learned to give po since my youth. I've learned to give since my youth. Alam po na-miss ko ito, nung nag-asawa po kami, Diyo, gawin natin ng 12% yung tithes natin. Nung nagkasakit po ako, nag-dialysis ako, Lord, ang daming gastos pala sa dialysis. Yung gamot ang mahal. Umaabot ng 30 to 50,000 ang gamot. During that time, nakumpleto pa ang gamot ko. Lord, paano gagawin ko? Pwede bang wag muna akong mag-tithes, wag muna akong magbigay sa mission, wag muna akong magbigay sa youth. Yung mga nasa 700, nagbibigay pa po kami sa ACM, sa 700 Club. Alam niyo po, sabi ng Lord, doblehin mo ang tithes mo. Ano, Lord? Iga ba yan, Lord? Pero ginawa ko pong 20%, more than po. Ang pinakamabigat pong tinights ko, yung pong binigay po na kotse sa akin ng Panginoon, kasi 1.6 po yun. Sabi ko, Lord, siguro pwede na yung 160,000, no, 2%. Bubula din gino. Ali, Lord, joke po, sige, bibigay ko po yung 320. Pero alam niyo po, pag nasanay ka na, wala na yung love for money sa'yo, kahit magkano, kaya mong isurrender kay Lord.
Ang problema sa atin, kala natin, sa pagbibigay, nalulugi tayo. Hindi natin alam, the more we give, the more we receive. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ang problema, Pastor, nagbibigay ako, kaya lang walang pag-ibig. Lagyan mo ng pag-ibig. Merong katotohanan, walang pag-imbabaw. Yung talakad ko, kaya kasi yung church, tatalakad ka pa, niya halata. Ayan. Niya, o talaga ng bending papilyeni, yan. Siguro malyari ni 50, Lord, yan. Karagul na, 50 yan. Hali, ini na ang bending barya, pakatalang ko niya. Di ba yung pakatalang talanay, bala mo niya, dagul niya. Actually, baryaya ka nito ito. No, I'm not saying, when we give with love, with a cheerful heart. Amen. No, Pastor, ano ba yung standard? Ang standard po, una, 10% kapag ikaw ay bagong And then habang tumatagal, lumalago po yung pagbibigay mo sa Lord kasi lalo kang binibless ng Lord. Yung tithing. Yung tithing ngayon pa ba yan, Pastor? Di ba sa Malakay 3:10, anong sabi po doon? Ibigay mo yung tithes. Ano yung tithes? 10%. Kung meron kang 1,000, yung 100 ibigay mo. Kung meron kang 10,000, yung 1,000 ibigay mo. Aside sa offering po yan. Sabi ng Lord, poprotektahan kita, bubuksan ko yung durangawan ng langit, poprotektahan kita sa mga magnanakaw, sa ang ari-arian mo, poprotektahan ko. Pastor, Old Testament yan. Malakay 3:10 po yan. Balik po tayo sa Malakay 3:6. Ang sabi po dyan, for I am the Lord your God, I do not change. And then, sinabi po niya sa verse 10, yung mga tithes nyo, pinapaalala ko sa inyo. No? Ito po yan. So kung hindi nagbabago ang Diyos, hanggang ngayon hindi nagbago ang Diyos sa tithes. Huwag niyong paniwalaan yung mga sa dating daan o kung na wala ng tithes ngayon. In fact, nasa New Testament din yan. Makita niyo po yan, na kinument ng Lord ang mga Pariseo sa Matthew 23:23. Sabi po dyan, what sorrow awaits you, teachers of religious law and Pharisees, hypocrites. You are careful, ang sabi po dyan, to tithe even the tiniest income. Nagtitithes kayo, kahit yung pinakamaliit na kita nyo, sabi dyan, pero in-ignore nyo the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. In other words, love. Nagtitithes nga kayo, pero without love, ang sabi ng Panginoon. Yes, you should tithe, ang sabi ng Panginoon dyan, but do not neglect the more important things. Ano po yun? Justice, mercy and faith. In other words, love. When you give your tithes, kailangan merong love. Amen. Kasi mas importante po yun. Anong saysay nung nagbibigay ka nga pero walang love? Kaya nga po, when you give your tithes, sabi po dyan, giving our full tithe to the Lord will protect our blessing. Meron ka nga blessing pero hindi pa puprotektan ng Lord yan kung hindi mo ibabalik yung para sa Kanya. Amen. Sino pong may alam sa mga sinong gagamit po sa mga susi ngayon? Amen. So mag-review po tayo. The keys to God's blessing, number 1, right relationship with God. Kung meron kang tamang relasyon sa Diyos, magpe-pray ka in accordance to the Word of God. And then kung meron kang tamang relasyon sa Diyos para matanggap yung blessing, magwo-worship ka at magse-serve ka sa Lord. Para matanggap din ang blessing na meron kang tamang relasyon sa Lord, yung uling-huling po natin, give generously from the heart. Amen. Sino pong blessed dito? Lalo po kayong pagpapalain ng Lord. Bakit tayo blessed? We are blessed to be palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon. Hallelujah. Thank you, Jesus.